Si Masamune ay isang matabang talunan, ngunit nagbago ang lahat nang mabasted siya ng crush dahil kamukha niya si Jabba the Hutt. Dahil sa malalang pangyayari, nag-gym si Masamune ng 8 taon at bumalik sa paaralan bilang bortang nagnanais ng paghihiganti sa kanyang dating crush. Sa unang araw ng high school, naghanda siya at tinignan ang sarili sa salamin na parang uslak na delusyonal sa sarili. Dito sinabi ng kapatid niyang si Chinatsung tumigil na't dapat siyang humanap ng totoong babae. Ang ina niyang si Kinui, na mukhang magagalit sa mga mahilig sa loli gaya ng mga wordong tao ay tinawag ang magkapatid para sa almusal. Nagpamalas si Masamune ng pagkaborta niya at tinanggihan ang high-calorie breakfast na inihanda ng kanyang ina. Pagpunta sa paaralan, nagsimula siyang maglitanyang parang uslak tungkol sa kung gaano siya kakisig at lahat ng babae ay natutulala sa kanya dahil sa itsura nito. Sa harap ng paaralan, isa pang uslak ang nagpahayag ng pag-ibig sa kilalang cruel princess na si Adagaki. Gaya ng palayaw, nagsimula si Adagaki sa matinding pang-iinsulto sa lalaki at tinawag siyang mabahong basura bago tanggihan ang inihayag nitong damdamin. Nang makita ang ginawa ni Adagaki, natakot si Masamune at naalala ang kanyang nakaraan nang sabihan siya nitong isang biik na hindi magugustuhan kailanman. Sa klase, nakatanggap siya ng special treatment dahil sa itsura at nakakuha ng libreng pagkain sa kaibigang si Kojuro at pinuri pa ng class rep na si Futaba kahit natulog sa klase. Biglang pumasok si Adagaki sa classroom, kasama ang aliping si Yoshino. Tinawag ang isa pang lalaking naghayag ng damdamin at sinabing mukha siyang puding na hindi karapat-dapat sa pag-ibig. Nang makita ito, nagpaka-James Bond si Masamune at sinundan si Adagaki para makakuha ng impormasyon dito't nalaman niyang gusto ni Adagaking kumaing mag-isa sa tanghali. Tahimik niyang sinundan si Yoshino at natuklasan niyang si Adagaki ay parang payat na nikokado avocado, mahilig ring kumain ng marami. Sa impormasyong ito, may armas na ngayon si Masamuning magagamit. Nagsimula siyang maging palakaibigan kay Adagaki, unti-unting lumapit sa kanya, ngunit lagi siyang sinasabihan nitong huwag nang magpakita sa kanya. Pagkatapos ng klase, inalipusta ni Adagaki si Yoshino at sinabing kunan siya nito ng makakain. Dumating ang pudding boy na tinanggihan niya at sinimulan siyang salakayin dahil nainggit ito kay Masamune. Biglang lumitaw si Masamune gamit ang Flying Thunder God nito biramat sinagip si Adagaki kay pudding boy na parang superhero kaya tumakbo na ang uslak. Nagpatuloy si Masamune sa pag-race dito at naglitanya ang uslak tungkol sa nakaraan. 8 taon na ang nakakaraan, si Masamune ay matabang binubuli, ngunit sinagip siya ni Adagaki na hulog ang loob rito, ngunit tinawag siyang biik at sinabing hindi siya magugustuhan. Plano niya ngayong magkagusto ito sa kanya at pagkatapos ay itatapon itong parang basura. Nagsimulang matawa si Masamuning parang tunay na baliw nang maisip ang para sa kanya'y henyong plano. Kinabukasan, nakatanggap si Masamune ng love letter sa locker pero tinawag siya ritong biik na nangangahulugang bistado na siya. Inalam ni Masamune kung sino ang nagpadala nito at nagsimulang maghinala pati na kay Futaba at Kojuro. Nagsimula siyang manginig sa takot na baka malaman ng mga taong dati siyang matabang talunang walang nagkakagusto at laging binubuli. Ayaw niyang mangyari iyon kaya nagsimula siyang magsyasat. Naalala niya ang Navy SEAL training na dinaanan para maging borta at ginamit niya iyon bilang motibasyon. Biglang nagsimula ang tanghalian at nagmadali ang lahat para makakuha ng pagkain sa cafeteria at kabilang roon si Yoshinong nasa dulo ng pila. Naitulak siya pabalik at muling umatake ang Plat Gods. Nang madapa at makita ni Masamune ang panloob, umiyak si Yoshino at binanggit ang kanyang death wish dahil nabigong bilhin ang pagkain sa kanyang listahan. Inabot niya ito kay Masamune upang bilhin at dahil sa abs at pagsisikap ay tagumpay niyang nakuha ang pagkain. Nagningning ang mata ni Yoshino sa bayaning si Masamune na nakuha iyon para sa kanya. Sinabi ni Masamune kay Yoshinong alam niyang para ito kay Adagaki tinanong kung pwede siyang sumama rito. Nagtangkang tumakbo si Yoshino ngunit madali siyang naabutan ni Masamune. Matapos makumbinsi, pumayag na si Yoshinong sumama ito. Nakarating sila kay Adagaki at ininsulto niya si Yoshino sa kung ano-anong tawag dahil late sa pagdala ng pagkain. Pinanood sila ni Masamune sa labas at pumasok matapos umalis si Yoshino. Matapos ang palitan ng mga salita kay Adagaki, napagtanto ni Masamuning hindi talaga si Adagaki ang nagpadala ng sulat. Biglang pumasok si Yoshino at nadulas at muling nagbiyaya ang Plat Gods ng bahagi ng panloob nito. Kalaunan, pinakita ni Yoshino ang kabaitan kay Masamune pero sinabi ni Adagaking ang pagiging alipin ni Yoshino ay kanya lang. Niris ni Masamune si Adagaki at sinabing gusto rin niyang maging alipin ito at umalis ng kwarto. Matapos ang klase, umuwi si Masamuning nagpaplano ng hakbang para atakihin ang damdamin ni Adagaki. Bigla siyang nakatapak ng patibong na inilagay ni Yoshino at binitin siya ng patiwari.
Tinawag siyang biik ni Yoshino at siya pala ang nasa likod ng sulat at tinanong si Masamune kung gusto niyang gumanti. Pilit inalala ni Masamune ang kanyang nakaraan at dito niya natandaang si Yoshino ay katulong noon sa mansyon ni Adagaki. Nakaramdam siya ng pagkatalo at sinabi kay Yoshinong gaganti siya kay Adagaki. Ngunit nakakagulat na naging hudas si Yoshino at sinabi kay Masamuning tutulungan niya itong maghiganti. Kinabukasan, nagdadalawang isip si Masamuning pagkatiwalaan si Yoshino at iniisip na ito ay isa muling bitag kung saan may pinaplano itong ipahiya siya. Para mas mapalapit kay Adagaki, sumali si Masamune sa komiteng nag-aalaga sa kapaligiran ng paaralan, ngunit labis pa rin siyang iniiwasan ni Adagaking parang salot. Habang siya ay nagtatrabaho, lumapit ang class rep na si Futaba at humingi ng tawad dahil pinilit siyang sumali sa komiteng iyon. Dito siya inimbitahan ni Futabang magsineng silang dalawa lang bilang date. Nang marinig ito, nagsimulang managinip si Masamune tungkol sa pamilya nila ni Futaba at halos sumuko sa kanyang kagandahan. Ngunit ginising niya ang sarili para sa misyon at hindi nagbigay ng maayos na sagot. Dito napagtanto ni Masamuning sikat siya at gusto ng mga babaeng maging maharot sa kanya. Nagsimula siyang matawa sa kanyang reputasyon, ngunit biglang lumitaw si Adagaki sa likod upang kumprontahin siya tungkol sa isang bagay. Naghinala si Masamuning nagsiselos na si Adagaki dahil sa kanyang kasikatan at buong tapang na sinabing gusto niyang makipag-date kay Adagaki. Sinabi ni Adagaking salamat at ang kumpiyansa ni Masamune ay tumaas dahil nagtagumpay siya. Pagkatapos, hiningi niya ang kontak ni Adagaki pero nagbigay ito ng palusot at sinabing ibibigay niya ito sa susunod at pumayag naman si Masamune. Kalaunan, naghintay siya kay Adagaking tuparin ang pangako, ngunit nag-iwan ito ng mga liham at pinapunta si Masamune sa walang kabuluhang may kinalaman sa walis at manok na nagbalik lang sa kanya sa starting point. Tumingin siya sa bintana at nakita si Adagaking may malaking karatulang tumatanggi sa alok niya, kaya naman napahiya siya. Dito dumating si Yoshino at sinabihan siyang baguhan at makakakuha lang siya ng paghihiganti kung kasama ito. Makalipas ang ilang araw, binulabog ng class rep na si Futaba ang klaseng kapag may isang estudyanteng mababa ang grado, lahat sila ay kailangang sumailalim sa extra sessions. Sinabi ng femboy na si Kozuro na napakababa ng kanyang mga grado at siya ay may napakagaan na utak. Dinala ni Masamune ang uslak sa study hall, pinayuko ito at nagsimulang mag-aral kasama siya. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay nagtuturo rin si Adagaki kay Yoshinong isa ring uslak. Sinimulang mang-insulto ni Adagaki kay Masamune at tinawag siyang kumpiyansang uslak na mahilig yumuko at magpaalipin sa mga femboy. Naalala ni Masamune na si Yoshino ay nasa kanyang panig at nang marinig ang insulto mula kay Adagaki, tumayo siya at hinamon ito sa kompetisyon kung sino ang makakakuha ng mas mataas na marka sa pagsusulit. Siya't si Kozuro o si Adagaki at Yoshino. Kung mananalo si Masamune, dapat silang mag-date ni Adagaki, ngunit kung mananalo si Adagaki, babayaran niya ang lahat ng pagkain niya. Pumayag sila at nagsimula ang laban. Sa mansyon, sinabi ni Yoshino kay Adagaking si Masamune ay maaaring ikumpara kay Albert Einstein at nakakuha ito ng perpektong marka sa kanyang transfer exam. Nagulat si Adagaki sa narinig at nagsimulang makaramdam ng takot. Sa bahay, nagsimulang mag-ehersisyo si Masamune, ngunit bigla siyang nakatanggap ng tawag mula kay Yoshino. Inakala ni Masamuning tutulungan siya nito sa pustahan, ngunit tinawag siyang uslak ni Yoshino at sinabing di maaari. Nakipagkita naman si Masamune kay Adagaki sa paaralan at sinubukan nila ang kaalaman ng isa't isa kung saan nasagot ni Masamune ang bawat tanong. Napagtanto niyang kailangang umasa sa sariling kakayahan upang manalo dito. Kalaunan, makikitang patuloy na tinuturuan ni Masamune si Kozuro kada araw habang siya mismo ay nag-aaral din ng husto. Maging ang kapatid at ina niya ay iniisip na baliw si Masamune dahil nag-aaral siya sa halip na mag-gym. Dumating ang araw ng pagsusulit at pumunta si Masamune upang bumili ng inumin para sa kanila ni Kozuro. Sa vending machine, nakita niya si Yoshinong humingi ng tawad bago magbigay ng panghihimok at nilibre pa siya ng kape. Nalito si Masamune sa pinakitang asal ni Yoshino, ngunit agad niyang naramdamang sumakit ang kanyang tiyan at napagtantong nilagyan ni Yoshino ng pampapurga ang kape. Natapos ang pagsusulit at nagmadaling lumabas si Masamune at hinanap si Adagaki sa kanyang silid-aralan. Ngunit hindi pumasok si Adagaki sa paaralan dahil sa lagnat at ang masamang pagluluto ng ina pala ang sanhi ng pananakit ng tiyan niya. Lumipas ang ilang araw at kinailangan ni Masamuning sumailalim sa mga karagdagang sesyon, ngunit nagulat siya nang biglang umupo si Adagaki sa tabi niya. Dito'y natupad na ang hiling ni Masamuning makadate ang cruel princess na si Adagaki. Dumating si Adagaking tila Sailor Moon sa date at nakuha ang atensyon ng lahat.
May isang mabahong nerd namang lumapit at humingi ng larawan gamit ang kanyang kamera. Dito sumulpot si Masamunit sinagip siya. Lumalabas na si Yoshino pala ang may pakana ng over-the-top niyang suot. Nilason niya ang isip ni Adagaking kailangan ng kakaibang kasuotan para sa mga unang date. Habang nasa date, pumunta sila sa sinihan, ngunit lumalabas na si Adagaki ay tila batang sugar mama at nirentahan ang buong sinihan para sa kanilang dalawa. Nagsimula silang manood ng pelikula kung saan hinahabol si Walter White ng mga zombie, ngunit biglang may ginawang kakaiba ang mga zombie sa isa't isa. Natapos ang pelikula at nawalan ng malay si Adagaki dahil isang obra ang pelikula. Pagkatapos, kumulo ang tiyan niya at pumunta sila sa restaurant para kumain kung saan nagpakabusog si Adagaking parang wala ng bukas. Mag-uusap na sana sila ng malalim nang biglang dumating ang isang istorbong bata at sinimulang magkomento sa Sailor Moon cosplay niya. Sinabi ni Masamune ang katotohanang hindi kailangan ang costume at dito naging pamilyar si Adagaki sa sitwasyon at mabilis siyang nagpalit ng damit. Habang nagpapalit, nagsimula siyang umiyak at pumasok si Masamune upang kumustahin siya, ngunit nakita niya itong halos hubad kaya pinatulog niya ito sa suntok. Nagising siya sa hita ni Adagaking tulog din at hinihintay siyang magising. Mula noon, unti-unting lumambot si Adagaki sa kanya. Pagkatapos ng date, inulat ni Masamune kay Yoshinong maaaring maging mapagkumbaba si Adagaki sa misyon ng paghihigantit maganda yon. Sa bahay, nagtitingin si Masamune ng ilang impormasyon para mapaibig si Adagaki at natutunan kung paano gawin ang mga slow motion na mga kissing scene. Sa klase, ginawa niya ang master plan at iyon ay ang titigan si Adagaki na parang uslak na may tama sa ulot magbigay ng nakakadiring linyahang natutunan mula sa nakitang impormasyon. Nang umulan, bigla siyang sumulpot at inalok si Adagaki ng payong at sinabi ang kadiring linya bago tumakbo palayo na parang uslak habang iniisip na astig siya at tumatawa sa pag-aakalang henyo siya. Kalaunan, sinabi ni Yoshinong iniisip ni Adagaking sobrang nakakadiri ang kanyang mga kilos at ang kanyang obsesyon sa ginagamit na impormasyon ay kawalan ng utak. Sinabi niya kay Masamune ang planong umatras at gumawa ng ibang bagay gaya ng pagpapakita ng pagiging malamig kay Adagaki hanggat maaari. Nag-aalala siya sa bagong plano nila, ngunit sinunod pa rin niya ito. Binalik ni Adagaki ang payong pero nilabas ni Masamune ang inner sigma at binaliwala ito. Maging sa klase ay hindi niya rin ito pinansin nang subukan itong ibalik ang payong. Pagkatapos ng klase, kumpiyansa si Masamuning tatakbo si Adagaki papunta sa kanya, ngunit bumaliktad ang plano at naging malamig ito. Sinabi ni Yoshinong huwag sumukong parang duwag at ituloy ang plano. Lumipas ang mga araw kung saan lalong lumalayo si Adagaki kay Masamune. Si Masamune ay nauubusan na rin ng kumpiyansa sa sarili, ngunit bigla siyang nilapitan ni Adagaking may matinding galit sa mga mata. Sinubukan niyang tumakas, ngunit mabilis na hinagis ni Adagaki ang payong sa kanyang ulo at hinarangan siya. Halos nakatakas na siya, ngunit mabilis siyang nahuli ni Adagaki at sinimulan siyang pigilang makaalis. Bigla siyang umiyak at nagtanong kung bakit siya iniiwasan. Dito namangha si Masamune dahil gumana ang plano ni Yoshino. Mabilis niyang nabalik ang kumpiyansa at sinimulang mang-raise. Ngunit nang maging seryoso ito at nagtanong kung bakit siya gusto, umatras si Masamune at mabilis na tumakbong bahag ang buntot. Nagmukha siyang uslak at kinwestiyon ang sarili niyang katinuan dahil hindi niya inaasahan ang ganoong progreso sa kanilang relasyon. Kinabukasan, sinubukan niyang bigyan si Adagaki ng liham na naglalaman ng kanyang nararamdaman, ngunit tinapon ito at sinabing kinamumuhian siya. Hindi alam ni Masamune ang maling nagawa, ngunit sinabi ni Yoshinong magpakatatag siya at maging lalaking hindi tumatakas kapag tinanong tungkol sa nararamdaman. Sinabi ni Yoshinong hayaan siyang asikasuhin yon, ngunit tumanggi si Masamune at gumawa ng sariling plano. Samantala, tumakas si Adagaki sa klase at naalala ang nakaraang araw nang makita si Masamune at Yoshinong nag-uusap sa hardin at inakalang nakikipag-usap ito sa ibang babae bukod sa kanya. Biglang lumitaw si Yoshino at inaming nakikipagkita siya kay Masamune sa likod ni Adagaki. Bago mabaliw si Adagaki, pinakalma siya ni Yoshino at sinabing ang mga mata ni Masamune ay para lang kay Adagaki at ikinagulat niya iyon. Tinanong ni Yoshino kung gusto rin ni Adagaki si Masamune at nag-react itong parang typical na tsundere tumanggi kahit totoo naman. Nawala si Yoshino at hinanap siya ni Adagaki at sa paghahanap, nagsimula siyang mag-isip tungkol sa kanyang nakaraan at sa kanyang relasyon kay Masamune. Muntik namang mabangga at mapadala sa ibang mundo si Adagaki, ngunit dumating si Masamune sa tamang oras upang iligtas siya. Pagkatapos, sinabi niyang di niya kayang mabuhay nang wala ito. Namula ito sa narinig at nang malapit na silang maghalikan, ay may babaeng umistorbo sa kanila. Nabigla ang babae nang makita ang pagmumukha ni Masamune at nagpasalamat ito sa Diyos sa pagpapala sa kanyang mga mata.
Bigla niyang niyakap si Masamune at nagsimulang mabuo ang love triangle. Dumikit siya kay Masamune upang ipakita ang dominansya, ngunit mabilis ring umatras nang mapagtanto ang ginawa. Sinabi niyang kilala niya si Masamune habang hinahawakan ang mga kamay nito, na nagsisimulang magpagana sa kanyang pagkalalaki. Sinabi ni Masamuning nagkakamali siya pero iginiit ng babaeng siya talaga iyon. Lumitaw ang butler niyang si Shindo at hiniling na umalis na sila. Nakita ni Adagaki ang buong pangyayari at nandiri kaya sinabihan itong kumain ng damo at iwanan siyang mag-isa. Upang makabawi, pumunta si Masamune sa cafeteria at bumili ng pagkain para kay Adagaki. Pero biglang may nagsimulang magpaputok sa halaman at binaril siya ng mga rubber bullet kung saan si Yoshino pala yon. Dahil sa pamimilit, ipinaliwanag ni Masamune kay Yoshino ang sitwasyon sa misteryosong babaeng biglang nagkagusto sa kanya. Nagalit si Yoshino sa kanya pero umalis upang bigyan siya ng tsansang makausap si Adagaki. Inisip niya ang senaryong i-release si Adagaki pero bigla itong nagsuot ng Darth Vader helmet para kontrahin siya. Pumunta siya sa pinto pero tumigil at sa halip ay iniwan na lang ang mga dinala para kay Adagaki. Kinabukasan, hindi siya nakatulog at nagsimulang managinip tungkol sa misteryosong babae dahil ito ang tipo niya. Nagsimula ang klase pumasok ang guro, kasama ang bagong transfer student, at sa pagpapala ng mga harem god ay ito ang misteryosong babae sa nakaraang araw. Pinakilala niya ang sarili bilang si Neko at pinasigla ang klase sa kanyang kagandahan. Sa break, nabigo si Masamuning magkaroon ng sandali kasama si Neko dahil sobrang sikat siya sa kanilang klase. Patuloy niyang sinubukang makipag-usap pero laging bigo dahil abala si Neko sa kanyang Yuri harem. Matapos makapag-ipon ng sapat na chakra at tapang ay nilapitan niya si Neko. Biglang tumigil ang grupo ng mga babae at tumingin sa kanya pero lumalabas na lumipat si Neko sa eskwelahan para kay Masamune. Inalala ni Nekong 3 taon na ang nakalilipas, noong Pasko ay nanghihingi siya ng donasyon kahit malamig at biglang binalot ni Masamune ang mainit na coat sa katawan niya at naglagay ng pera sa kanyang donation box. Sinimulan siyang iris nito at tinawag siyang anghel. Nagwala ang mga tao nang marinig ang kwento niya pero nalito si Masamune dahil hindi siya ang lalaki rito sapagkat siya ay matabang talunan pa ng panahong iyon. Hinawakan niya si Neko at sinama palabas upang makausap ng pribado. Si Neko ay napaluhod sa lapag dahil hindi nakasabay at nagsimulang umubo ng dugo. Nataranta siya at tinulungan si Neko, ngunit biglang nahulog ang pakete ng ketchup mula sa kanya. Lumalabas na nagsinungaling si Neko tungkol sa dugo at sa kinwento, ngunit ayaw niyang sabihin ang totoo at sinabing hindi nagbago ang kanyang nararamdaman. Nahiya si Masamune ngunit pinilit niyang hindi magpadala at sinabi kay Nekong may gusto siyang iba. Naluha si Neko at tinanong kung sino yon, kaya naman dinala siya ni Masamune kay Adagaki. Nang makita ang kumpetensya, ngumiti si Neko at minaliit si Adagaki sa kawalan ng dibdib, na maaaring pagkamalang may tinatagong itlog. Hinarap niya si Adagaki at nagsimula ng digmaan para kay Masamune. Sinubukan ni Masamuning pigilan sila, ngunit biglang nagbiyaya ang mga plat god dahil may dumating na hanging nagpalipad sa palda ni Neko at nakita nilang wala itong suot na kahit ano sa ilalim. Parehong nakita ni Masamune at Adagaki ang nangyari, at nagalit ito kaya umalis siya dahil sa inis. Sinubukan ni Masamuning pigilan siya, ngunit pumigla si Adagaki at aksidenteng nasuntok ang mukha ng isang guro kaya naparusahan sila. Sinabi ng guro na linisin nila ang swimming pool ng paaralan. Nagsimulang mangulit si Masamune at pinusitsitan ng tubig si Adagaki kaya nagplano rin siya ng paghihiganti dito. Nagbitbit siya ng balding masyadong mabigat at nadulas kaya nabasa siya ng lubusan. Nahirapan siyang lumangoy at mabilis na tumalon si Masamune upang iligtas siya. Sa halip na magpasalamat, sinimulan siyang insultuhin ni Adagaki at sinabing peke ang nararamdaman niya, ngunit nainis at sumagot na si Masamune at sinabing totoong gusto niya si Adagaking ikinagulat nito. Sinabi ni Adagaking patunayan ito sa halik. Samantala, naiwan si Yoshinong naghihintay sa master niyang si Adagaki. Biglang dumating si Neko para kulitin si Yoshino at tinanong kung nasaan si Masamune at sumagot si Yoshinong hindi niya alam. Sa pool, nag-aalangan pa rin si Masamune sa hiling ni Adagaking halik at naisip ang malambot niyang labi. Naisip niya ang senaryo kung saan makakamit na niya ang paghihiganti pag tumangging halikan si Adagaki sa romantikong dagat at hindi sa kung saang pool. Napagod si Adagaki sa paghihintay at binawi ang hiling ngunit mabilis siyang hinila ni Masamune papalapit sa kanya. May naiisip si Masamune kay Adagaki at nagpatuloy ngunit umatras si Adagaki at binigyan siya ng suntok. Nagtalo sila, ngunit naputol ito nang dumating si Futaba at kanyang mga kaibigan. Si Adagaki ay umahon ng pool para tumakas at sabihin sa kanyang maikukumpara siya sa asong nag-iinit kaya naiwan siya sa pool na nahihiya.
Pagkatapos ay ginulo si Masamune ng pagtatangkang halik nang lumapit si Neko at umupo sa tabi niya. Masama ang lagay ni Masamune dahil sa nangyari, at nakita ni Neko ang sitwasyon, kaya binigyan niya ito ng maalat na tsaa. Nagsimula siyang magsabi ng mga benepisyo ng asin bilang pangontra sa dehydration at iba pang bagay. Natuwa siya sa binigay nitong tsaa at tinanong kung anong nagustuhan nito sa kanya. Siya ay naging kumpiyansang parang isang uslak habang iniisip na mahihirapan itong sagutin ang kanyang tanong. Ngunit sinabi nitong gusto ang kanyang kabaitan at hinding-hindi niya ito susukuan. Nagulat si Masamune sa sagot niya at nakikita na rin ito ngayon sa ibang perspektibo. Umalis siya at sinabihan itong maging mas kumpiyansa. Si Neko ay nagpa siyang maglakad pauwi at si Yoshino ay sumunod para mag-espiya sa kanya. Sumunod siya kay Neko, ngunit nasa likod ang bantay nito. Nahuli siya ni Shindu sa akto, kaya sinubukan ni Yoshinong magpalusot, ngunit sinagip siya dito ni Neko. Sinubukan ni Yoshinong bulahin si Neko sa pagiging Maria Clara, ngunit sinabi ni Nekong itigil ang kabalbalan. Nagtanong si Yoshino sa obsesyon niya kay Masamune, ngunit bago sumagot ay lumitaw ang maliit na ina ni Masamune at puwersahan silang inimbitahan sa loob gamit ang kakyutan. Natagpuan sila ni Masamune sa bahay na nagluluto sa kusina at hinila niya si Yoshino sa kwarto upang magpaliwanag. Sinabi ni Yoshino ang nangyari, at nakita ang laman ng kwarto, na walang iba kundi mga pang-ehersisyo at walang laman na bote ng Vaseline. Nagpumilit si Nekong sumali sa saya sa silid, ngunit nagawa niya itong itulak. Sa hapunan, sinimulan ng kapatid ni Masamuning si Chinachung ibistong dati siyang matabang talunang walang nagkakagusto, ngunit mabilis itong pinigilan para makakain na. Dito naman sunod na pinunto ni Chinachung magiging maganda ang mga anak ni Masamune at Neko, kung saan pagkatapos ay inimbitahan sila nitong maglaro ng paputok. Ang mga babae ay nagsuot ng yukata at sobrang bagay ito sa kanila habang naglalaro ng mga paputok. Nabighani si Masamune kay Nekong ngumingiti sa bawat pagkakataon, kaya bumilis ang tibok ng puso niya. Naisip ni Masamuning kung hindi pinlano ang paghihiganti kay Adagaki, ay maaaring nagkaroon na siya ng damdamin para dito. Umuwi na si Neko kasama ang bantay at hinatid naman ni Masamune si Yoshino sa mga taxi kung saan binalaan siya nitong huwag magpapadala sa karisma ni Neko. Samantala, pinunto ng ina ni Masamune na siya ay natutuwang makitang muli si Neko, na nagpapahiwatig na sila'y nagkita na noon. Sa sasakyan, makikitang nakakuha si Neko ng litrato sa kwarto ni Masamune ng mas batang Adagaki at matabang Masamune. Nagsimula na ang bakasyon at plano ni Masamuning imbitahan si Adagaki sa isang episode sa dagat kasama siya. Dumating si Adagaki at sinabing hindi maaarit sa halip, palilipasin niya ang summer vacation sa isang magarbong beach villa at inimbitahan si Kozuro para mang-asar at pagselosin siya. Biglang dumating si Kozuro at sinabing kung saan man siya pupunta ay doon din si Masamune dahil ito lang ang makakapagpayuko sa kanya. Sumingit si Neko at sinabi sa kanyang doon rin siya at biglang sumali si Futabang gusto ring sumama. Ngumiti si Masamune at sinabi kay Adagaking lahat sila ay pupuntang magkasama. Paglaon, nakarating silang lahat sa beach villa. Pumunta sila roon gamit ang malaking barko at lumapit si Yoshino at sinabing hindi siya makakita ng lohikal na dahilan sa obsesyon ni Neko sa kanya. Sinabi niya ring sa bakasyon na ito ay dapat nang gawin ang unang hakbang at manligaw kay Adagaki dahil kung hindi ito magagawa ay ibubulgar niya ang buong plano kay Adagaki. Samantala sa villa, isang MILF ang nagpapanik habang siya ay naghihintay sa pagdating ng kanilang barko. Ang MILF na makikitang may mabigat na mga kargada ay si Yusaki at binati niya ang mga mag-aaral doon sa villa. Nagulat si Yusaki dahil may lalaki at tinanong si Adagaki kung sino siya. Kahit muntik mabahag ang buntot, buong tapang niyang inanunsyo na siya ang kasintahan nito. Hinagis ni Adagaki ang maleta sa ulo nito at nagsimula siyang kumontra pero sobrang natuwa si Yusaking makitang may jowa na si Adagaki. Nagsimula si Yusaking insultuhin siya at sinabing di mawari kung paano natagpuan ni Adagaki ang lalaking gusto ang kawalan niya ng dibdib. Nahiya si Adagaki ngunit walang magawa kundi sumang-ayon at sumunod dahil gusto niyang laging magmukhang maganda sa harap ng ibang mga babae. Hinatak niya si Masamune sa kwarto para magkaroon ng sandali. Nagtalo sila ngunit nagkasundo ring magpapanggap silang magkasintahan habang nasa isla at pumayag naman si Masamuning maging kanyang kasintahan ng pansamantala. Sa dagat, nagpakitang gila si Masamune gamit ang katawang parang uslak dahil sa palagay niya ay magtatagumpay siya kay Adagaki. Sa kasamaang palad, walang may pakialam maliban kay Kozuro na isang lalaki. Pumasok si Neko at dumikit ng husto kay Masamune at nagsimulang humarot sa kanya. Bigla naman silang pinaghiwalay ni Adagaki at sinabi kay Nekong lumayo sa kanyang kasintahan at maglaro na lang ng buhangin sa ibang lugar. Pinakita niya ang dominasyon at hinatak siya sa mas tahimik na lugar.
Habang nanonood si Yusaki sa malayo, ginamit ni Adagaki ang peking relasyon bilang sandata at sinabihan si Masamuning kumuha ng pagkain sa bahay. Pumunta si Masamuni sa bahay at lumapit kay Yusaking naghahanda ng pagkain, at nagtanong rin ng masayang aktibidad na maaaring gawin. Inirekomenda niyang subukan nila ang test of courage. Matapos umalis dala ang pagkain, nag-umpisa si Yusaking kausapin ang sariling parang baliw at sinabing hindi gusto si Masamuni bilang kasintahan ni Adagaki. Noong nagtatrabaho pa sa mansyon, nakita niya si Adagaking umiiyak dahil sa matabang bat at doon nagsimula ang galit nito sa mga lalaki't masaya si Yusaki dahil siya rin ay niloko ng ibang mga lalaki. Ngayon ay hindi niya maunawaan kung paano ito nabihag ng tulad ni Masamuni. Nang gabi, nagsimula sila ng test of courage sa madilim at abandonadong bahay. Plano niyang iligtas si Adagaki pag natakot ito at hindi na makagalaw dahil sa panginginig ng tuhod kung saan kakargahin itong parang delusyonal na bayanit mamumuhay silang magkasama bilang magjowa. Sa loob, may plano si Yusaking takutin si Masamuni gamit ang scream mask kung saan magagalit si Adagaki sa kanya at puputulin na ang kanilang relasyon ng permanente. Bigla namang pumasok si Yoshinong nakasuot ng Jason Voorhees habang hawak ang chainsaw at tinakot si Yusaki sa kanyang pwesto. Hinabol niya ito at tinakot rin si Adagaki pati ang iba habang tumatakbo sa buong bahay na suot ang nakakatakot na maskara. Pagkatapos ay natakot siya nang makita si Neko at pinatulog ang sarili ng tumama sa poste. Pagkatapos ay nagising siya sa likod ni Masamuning bitbit siya at iniisip nitong tinutulungan niya silang manakot para mas maganda ang karanasan nila. Namula siya at nahulog sa matinding riz pero sinabi nito ang katotohanan sa kanilang pekeng relasyon. Nag-iba na ang tingin niya rito at iniisip ng mabuti siyang tao na perpekto para maging jowa ni Adagaki. Kinabukasan, bumalik sila sa tahanan at natakot si Masamuning ibubulgar ni Yoshino. Ngunit natuwa siya sa plano nito kaya sa ngayon ay hahayaan niya muna ito. Kalaunan ay bumalik na sila sa normal nilang buhay at nag-umpisang mag-ehersisyo si Masamuni sa kwartong nakaboxer. Pinagmasdan niya ang sarili sa salamin at hinangaan ang sarili niyang abs. Bigla namang tumawag si Adagaki at nanginig siyang parang talunang hindi pa nakakalapit sa babae. Doon ito nalaman na naiwan ang isa niyang maleta sa isla at gusto itong ibalik sa kanya ni Adagaki ng personal. Pinaalala ni Yoshinong mag-ingat at huwag gumawa ng mga makakasira sa kanyang plano. Kalaunan, gusto niyang gawin ang homework at napagtantong nawawala ang larawan sa kanyang drawer at agad niyang napagtantong si Neko ang may gawa nito. Kinabukasan, nagkita sila ni Adagaki at binalik nito ang mga gamit sa kanya. Sinabi ni Adagaking mapanganib ang masyadong paglapit nito. Napansin niya ang pamumula nito at naalala ang nakaraang 8 taon. Nag-aalala siyang mapansin ni Nekong ang babae sa larawan ay si Adagaki habang siya ay lumulutang sa mga iniisip ay hindi niya napansin ang sinasabi ni Adagaki sa kanya. Tumayo ito sa galit at iniwan siya nitong mag-isa. Napagtanto niyang dapat ayusin ang mga plano at tiyakin ito. Bigla namang tumawag si Neko at inimbitahan siya sa pool at agad niyang hiningi ritong makipagkita. Nagkita sila sa bahay niya at siya ay nakasuot ng magandang damit na nagpapakita ng pisikal niyang katangian. Sa simula ay kinabahan siya sa pagpasok sa bahay, ngunit mabilis niyang ginising ang sarili. Bigla siyang nagdahilan para magbanyo at nagsimulang hanapin ang larawang ninakaw nito. Pumasok siya sa silid at nadulas sa bitaminang nagpapatunay na ito ang silid niya. Nag-ikot siya sa magulong silid at nakakita pa ng hindi pambatang libro. Umupo siya at nagsimulang basahin ang isa sa mga libro at biglang bumulong si Neko sa tenga niya at sinabing handa na ang tsa nito. Aksidenteng umamin si Nekong dati rin siyang pumasok sa silid nito at bumili rin ng parehong librong gusto niya. Matapang niyang tinanong kung siya ang nagnakaw ng larawan at kalmado itong umamin. Kinuha niya ang larawan sa kanyang dibdib at sinabing ang matabang lalaki sa larawan ay cute. Ang pagtawag ng babae sa dati niyang sarili bilang cute ay nagpatibok sa puso niya. Dumikit pa ito na para bang handa siyang kainin at bumulong ng mga bagay sa tenga niya. Dito'y hinalikan na siya ng ilang sandali. Habang hawak ang kamay, naramdaman niya ang malambot nitong mga labi at lumutang sa saya, ngunit agad siyang lumayo sa kanya. Pero dahan-dahan siya nitong tinulak sa kama habang nilalapat ang katawan at dibdib rito at dahan-dahan muling nagtangka ng isa pang halik na mauuwi sa malakas at kakaibang mga ingay. Pumikit si Masamuni at unti-unting inisip na isuko na ang planong paghiganti kay Adagaki. Ngunit bigla niyang naalala ang mukha nito at umatras sa pagkakataong di na muling darating. Kinuwento niya ang nakaraan at kung paano siya noon minamaliit at inaabuso dahil sa pagiging mataba at mayaman. Dito niya sinabing hindi talaga siya gusto at ang kanyang mga emosyon ay hindi talaga totoo. Pagkatapos ay bumangon na siya at iniwan itong uhaw sa kanya.
Humiga siya sa kama niya at nagsimulang umiyak matapos tanggihan. Kinabukasan, nagkita si Masamune at ang iba sa istasyon ng tren dahil pupunta sila sa water park. Malungkot naman si Masamune at sumasakit ang tiyan tuwing nababanggit si Neko. Sinabi ni Futabang kinansela ni Neko ang planong sumama na pakiramdam ni Masamuning kasalanan niya. Habang sila ay nasa water park, napansin ni Adagaking malungkot at mukhang talunan si Masamune. Nagsasaya ang iba ng tanungin ni Yoshino kung may nangyari, ngunit sinabi ritong huwag mag-alala. Bigla namang dumating ang sasakyan ni Neko nang mabilis at bumaba ang bantay ni Nekong si Shindu para interogahin si Masamune. Lumalabas na nawawala si Neko mula pa ng umaga at nag-aalala siya dahil umalis itong hindi dala ang kanyang gamot. Nagulat siya nang makitang hindi alam ni Masamuning may malubhang karamdaman ito. Dahil sila'y magkalapit, naalala niya ang pag-inom nito ng gamot pati ang pag-ubo ng dugo at doon niya napagtantong hindi pala ito nagpapanggap. Dito niya naunawaan ang tunay na ugali nito na nagkukunwaring ayos lang dahil ayaw niyang magmukhang mahina. Pinagpaliwanag siya ni Shindu sa kung anong ginawa noong nakaraang araw sa apartment. Lahat ay nagulat sa kanilang narinig pero lalo na si Adagaking kasama niya ng araw ring yon. Matapang niyang sinabi kay Shindu ang katotohanang tumanggi siyang lumabas kasama si Neko dahil pinili niya si Adagaki. Agad tinapos ni Adagaki ang tensyon at sinabihan silang mag-focus sa paghahanap rito. Hiniling ni Adagaki kay Shindung dalhin sila malapit sa apartment at ang ilan ay dapat manatili kay Masamuning tila alam kung nasaan si Neko. Walang nanatili at ang lahat ay sumama kay Shindu sa sasakyan kaya naiwan si Masamuning mag-isa. Nanlumo si Masamune dahil walang pakialam si Adagaki sa pag-amin niya, ngunit agad siyang nag-focus sa paghahanap kay Neko. Nabigo sila Shindung mahanap si Neko kahit sila ay nagtulungan at si Masamune ay pumunta sa isang lugar dahil palagay niya ay maaaring nasa paalan ito. Biglang dumating si Adagaki roon dahil pareho sila nang naisip sa kung nasaan ito. Sinabi niyang bagaman hindi niya gusto si Neko at kahit palagay niya ay kakaibang nilalang ito para sa sangkatauhan ay nakaramdam siya ng awa para dito dahil natanggihan. Nainsulto si Masamune nang maalala kung paano tinato ni Adagaki ang lahat ng lalaking lumapit sa kanya at kung paano sila inapit na isip na lang ang naging pakiramdam nila. Naalala niya ang nakaraan ng tawagin siya nitong biik at diretsyo niyang tinanong kung natatandaan nito ang lahat ng pang-insultong ginawa niya. Bago makasagot, may tumamang eroplanong papel sa ulo niya at nakita ang mas maraming eroplanong papel sa taas. Naalala niyang gusto rin ni Neko ang parehong mga libro at ang eroplanong papel ay mula sa isa sa mga kabanata nito. Agad siyang tumakbo sa bubong at naalalang sa libro, ang bida ay tinanggihan ng kanyang minamahal na senpai at pumunta sa bubong. Muli nilang ginawa ang eksena at natagpuan siya ni Masamune sa bubong na binabato ang mga love letter bilang eroplanong papel. Lumapit siya sa mahina nitong katawan at pinakalma siya. Nawalan ito ng malay kaya sinalo niya ito mula sa labis na panghihina. Agad niyang sinabihan si Adagaking kontakin si Shindu. Dito niya nakitang ang mga nakasulat sa eroplanong papel ay mga pag-amin sa kanya. Kalaunan sa ospital, lahat ay nag-aalala sa kanya, ngunit sinabi ni Shindung lumalakas na ito ngayon. Hiniling ni Nekong makipag-usap kay Adagaki ng pribado, at si Masamune ay nag-iisip kung nagkamali siya sa pagnanais na maghiganti. Unti-unti siyang nalunod sa mga iniisip at pagsisisi, ngunit bigla siyang tinawag ni Adagaki at sinabing siya na ang sunod. Pumasok siya sa kwarto at nakita si Nekong mahina sa kama at hiniling nitong pag-usapan ang nakaraan sa flashback. Naalala niya ang panahon sa lumang paaralang puro babae at kung paano siya minahal at pinahalagahan. Kahit noon, dahil sa sakit niya ay di nila magawang maging normal kung saan natatanggap niya ang espesyal na pagtratong ayaw niya. Sa tahanan, inirekomenda ng lolo niyang magpa-opera siya sa ibang bansa, ngunit nag-aatubili siya. Sinabi ni Nekong gusto niyang subukan pero ang hiling lang niya ay gusto niyang mapaibig sa iba. Tinanong ni Masamune kung bakit siya ang napili at sumagot itong pinili siya ng random na parang loto. Masaya siya dahil ito ang una niyang pag-ibig at kung gaano siya kadeterminado bilang isang tao. Sinabi niyang pag gumaling na ay pupunta siya sa malayo at nagpasalamat sa kanya para sa lahat ng maganda at mahalagang alaalang kanyang nalikha. Sa waiting room, sinabi ni Futaba sa ibang may gusto rin siya kay Masamune ngunit walang pakialam si Yoshino sa random at hindi importanteng karakter na yon. Alam ni Futabang gusto ni Masamune si Adagaki pero interesado siya sa nararamdaman nito para sa kanya. Lumabas si Masamune sa kwarto at si Adagaki ang unang sumubok na kausapin siya pero nagpatuloy lang siyang maglakad at binaliwala ito't umalis sa ospital. Sa ospital, tinanong ni Shindu si Neko kung talagang magpaparaya siya at sinabi nitong oo. Tumingin siya sa isang larawang nag-trigger ng isa pang flashback at dito makikita ang tunay na dahilan kung bakit talaga siya napamahal rito.
Nakilala nila ang isa't isa sa isang event. Sa pag-uwi, malalim na inisip ni Masamuni ang mga aksyon at plano para sa paghihiganti dahil pareho sila ni Nekong nagpapanggap lang ng pag-ibig sa isang tao. Kahit nasa isipan ito, binubulag pa rin siya ng galit at nais niyang maghiganti kay Adagaki sa ginawa nitong pananakit noon. Sa mansyon, iniisip ni Adagaki ang sinabi ni Nekong huwag siyang magmatigas at tanggapin na ang pag-ibig ni Masamuni kung mahal niya rin ito. Nahiya siya sa ideyang ito kaya sinubukan niyang gumawa ng palusot. Iniisip niya kung dapat ba talaga itong magustuhan tulad ng suhestyon ni Neko. Naalala niya ang nakaraang pag-ibig sa matabang batang lalaki at kung gaano siyang nabighani sa matabang pisngi at tiyan nito. Bigla na lang may nanggambala sa kanya sa hardin habang siya ay nag-iisip. Lumalabas na ito ay isang matabang uslak na medyo kamukha ni Masamuni. May dala-dala itong sulat mula sa kanyang mas matabang lolong nagsasaad na dapat siyang ikasal kay Adagaki bilang isang uri ng diplomasya sa pagitan ng dalawang pamilya. Pinakilala niya ang sarili bilang gaso at mabilis namang tumawag si Yoshino kay Masamuni ngunit wala itong signal dahil nasa bundok siya't nagsasanay roon. Pumorma siya habang tumatagaktak ang pawis pero nagmukha lang siyang uslak. Tapos na ang bakasyon at sa unang araw ay may isa pang lalaking sumubok na lumapit kay Adagaki ngunit agad lang rin itong napahiya. Nagsimula ang grupo niyang magdiwang sa muli niyang pagtanggi sa lalaki, ngunit binanggit ng isang miyembrong si Mari, na nilaan niya ang buong oras kay Masamuni at pinalipas ang buong bakasyong kasama ito. Bigla namang dumating ang matabang si Gaso at nagsimula itong humarot kay Adagaki. Inaasahan ng mga babaeng ipapahiya ni Adagaki ang uslak, ngunit laking gulat nila nang tanggapin niya ang riz nito. Hindi makapaniwala ang mga babae sa kanilang nakita dahil handang lumabas ang idolo nilang si Adagaki kasama ang uslak na si Gaso. Dumating si Masamuni sa paaralang masaya sa kanyang kakisigan at nagulat siyang nandoon pa rin si Neko. Sinabi niyang sumailalim siya sa operasyon at tinanggal ang ilang bahagi ng katawan niya. Pagkatapos ay tinanong niya ito sa progreso kay Adagaki at sumagot siyang wala. Halos putulin niya ang ulo nito ngunit huminto nang marinig niyang iniisip nito ang sinabi niyang ang peking pag-ibig ay hindi kailanman makakarating kay Adagaki kahit gaano pa siya magpakahirap. Nakita niya si Adagaking kasama si Gaso at tumawa sa pag-iisip ng matabang may pag-asa sa kanya. Pagkatapos ng klase, pumunta siya sa silid ni Adagaki at nagulat siyang malapit lang si Gaso sa kanya. Tinanong ni Masamuni kung sino siya at ipinakilala nito ang sarili bilang asawa ni Adagaki sa hinaharap. Nabaliw si Masamuni at agad na hinila si Yoshino upang malaman ang nangyari. Sinabi ni Yoshinong ang sinabi ng lalaki ay totoo at magiging panauhin rin siya ng kanilang mansyon sa ngayon. Nag-aalala siya kay Adagaki dahil kakaiba ang kinikilos nito at baka tunay ngang gusto ito. Hindi naniniwala si Masamuni sa narinig kaya nilabas niya ang inner Sherlock Holmes at nagsimulang imbestigahan ang uslak. Natuklasan niyang sa kabila ng liit at timbang ay maliksi si Gaso. Siya rin ay matalino at popular sa parehong lalaki at babae. Hindi maunawaan ni Masamuni kung bakit naakit si Adagaki rito at hindi sa kanyang six-pack. Humingi ng tawad si Yoshino kay Masamuni at sinabing nakita siya ni Adagaki noon at ang puso ng babae ay hindi mahuhulaan. Samantala sa isang fast food, ang grupo ni Adagaki ay dismayado kay Adagaking tinalikuran ang pagkamuhi sa lalaki nang biglang dumating si Gaso at hiniling na sumali sa kanila. Sa una ay ayaw nila sa kanya, ngunit nagawa niya rin silang kumbinsihin. Kinabukasan, si Futaba ang nanguna sa klaseng pag-usapan ang pista ng paaralan at nagdesisyong italaga si Kohuro bilang Snow White at si Masamuni bilang prinsipe sa nakakabagot na performance. Sinubukan ni Masamuning magkaroon ng sandali kay Adagaki ngunit nabigo dahil ayaw nito at dumating rin si Gaso upang pigilan silang mag-usap ng pribado. Sa malayo, nanonood ang grupo at nakapanig sila kay Gaso dahil nagawa niyang makuha ang tiwala nila sa fast food place. Samantala, pareho naman ang klase ni Adagaki at Masamuni nang nais ipresenta. Ang maliit na babae mula sa grupo ni Adagaking si Sonoka ang Vice President ng Konseho ng Paaralan at ipinakita niya ang kanyang pagkiling nang piliin niya ang klase ni Adagaking ipresenta ang Snow White. Nang hindi aprubahan ang proposal, pumunta si Tanabe sa klase ni Adagaki at kinumbinsi silang payagan ang kanilang palabas dahil nauna silang magpasa nito. Lumapit si Adagaki at nagsimula silang magtalo ni Tanabe, ngunit dumating si Gasot na magitan para kumalma sila. Sa halip, dumating si Masamuni at nagdagdag ng gasolina sa apoy at nagdeklara ng digmaan kung saan ang mga palabas ay dapat hatulan batay sa boto ng popularidad at ang panalo ang magpipresenta. Pagkatapos ay hinamon niya si Gaso sa isang pustahan at ang mananalo ang makakapareha ni Adagaki sa huling sayaw. Sa mga sumunod na araw, nagsimula sila ng rehearsal at si Futaba ang direktor.
Pinamunuan ni Futaba ang dulang parang tirano at nagsimula ito kay Kojurong gaganap na Snow White. Kahit lalaki siya, hindi kayang tiisin ni Kojuro ang presyon ng pagiging biktima, kaya tumakbo siyang umiyak. Nakasalubong niya si Neko at hinimok siya nito, at tinato bilang tunay na lalaki kung saan bumilis ang tibok ng puso ni Kohuro sa kanyang presensya. Samantala, si Masamune ay sinubukang palabasin si Kohuro para masuot na ang damit nang biglang dumating si Gaso upang kumprontahin siya. Nagsimula si Gasong insultuhin si Masamune para matinag ito at tinawag siyang uslak na hindi nagugustuhan. Dito niya sinabing mas gusto ni Adagaki ang korte ng katawan niya kaysa sa mas payat na si Masamune. Nagawa niyang pikunin ito at lumakad palayo, kaya mas determinado na si Masamuning talunin sila ngayon. Sa pag-uwi, natagpuan ni Adagaki at Gaso ang tindahan ng ice cream, at habang bumibili, iniisip ni Gaso ang masama't tunay niyang layunin sa pagpapakasal rito. Ito ay para makuha ang yaman ng pamilya dahil sila ay mahirap. Ilang taon na ang nakalipas, nagkunwari siyang si Masamune dahil kamukha ito at nagpanggap na taong malapit kay Adagaki. Kinabukasan, nagsimula ang pista at nagkaroon ng sipon si Masamune matapos tumayo sa bubong ng walang pantaas, na parang isang tunay na uslak. Determinado siyang gumaling bago ang palabas at planong magpahinga bago ang presentasyon nila, ngunit biglang dumating si Neko at hinila siya para maglibot sa pista. Dinala niya ito sa klinik ng nurse dahil alam niya agad na may sakit ito ng unang hawakan pa lang. Kinumutan siya nito at pinagpahinga para makapagbigay ng presentasyon, ngunit sinabi ring kung siya man ay matatalo ay masaya itong maging dance partner niya. Kumuha muna ito ng mainit na bagay, ngunit may naghihintay sa labas upang manggulo. Samantala, ang mga babae sa klase ni Adagaki ay nagpapalit ng damit ng si Gaso ay aksidenteng pumasok at nakita sila kaya pinatalsik nila ito. Sinusubukan lang ni Gasong magpalit, ngunit biglang may misteryosong figurang nakakostyum ang gumabay sa kanya sa ibang lugar. Sa pista, si Kohuro ay naglalakad at nag-iisip kung may pag-asa siya kay Neko, ngunit bigla niya itong nakita sa booth at nilapitan. Sinubukan niyang magpakalalaki, ngunit nabigo dahil ang boses niya ay tunog inipit na pato. Pareho silang pumunta kay Masamune at nalaman nilang nawala ito. Lumalabas na isa sa grupo ni Adagaking si Kikuni ay dinukot ito at iniwan sa silid na walang makakasagip. Nabigo si Tanabe at Nekong hanapin siya, ngunit sinabi ni Kojurong may hinala siyang ang klase ni Adagaki ang may pakana nito. Sinabi ni Kikuning plano niyang manatiling nakakulong si Masamune hanggang sa sayaw ni Gaso at Adagaki at wakasan ang lahat. Bigla ring nagkagulo ang klase ni Adagaki dahil nawala rin si Gasong parang bula. Lumalabas na si Yoshino ang nasa likod ng pagkawala niya at ginawa niya iyon upang bigyan ng tsansa si Masamune. Sinubukan niyang tawagan ito, ngunit nabigo at napagtantong pareho sila ng plano ng pandurukot. Nagkunwari si Masamuning tigok upang pakawalan siya ni Kikuni, ngunit sinimulan nito ang delusyon bilang bantay ni Adagaki at nagkwento ng walang kabuluhang flashback na ayaw marinig ni Masamune. Sinabi niyang noong nasa Kendo Club pa, lagi siyang natatalo ng isang lalaking nandaraya para manalo at sinubukan nitong iris si Adagaki pero lubusang nabigo. Namangha si Kikuni dahil nagawa ng isang taong pabagsakin ng madali ang mandarayang iyon. Siya ay naging bodyguard ni Adagaki mula noon. Gumamit si Masamune ng matinding IQ, at sinabing wala siyang pinagkaiba sa lalaking iyon dahil gumamit rin ito ng pandaraya upang manalo ng dukutin siya. Kinwestiyon ni Kikuni ang sariling moralidad at sa wakas ay nagdesisyon ng pakawalan siya. Bigla siyang tumanggap ng tawag mula sa isa sa grupong si Mari, at nais niyang makausap si Masamune. Hiniling niyang tapusin ang pustahan ng patas at ibalik si Gaso dahil hinala niyang ang klase rin ni Masamune ang may pakana nito. Agad naisip ni Masamuning si Yoshino ang nasa likod nito at ipinakita ang kanyang tapang at sinabi sa grupo nila Maring kumain na lang ng damo. Nagalit si Mari matapos madurog ng sobra, ngunit dumating si Adagaki at sinabihan siyang dapat pa ring matuloy ang palabas kahit wala ang prinsipe. Sinabi ni Mari kay Kikuning iwanan si Masamune at hanapin si Gaso, ngunit biglang sumugod si Kikuni dahil sa palagay niya ay ito ang salarin. Tumakas si Masamune tumalon sa bintana, ngunit nilinlang niya si Kikuni at humawak lang sa bintana, kaya naman nahulog ito sa pool. Tinagpo ni Masamune si Futaba at Kohuro at sinabing sila ang nanalo dahil nawawala si Gaso at hindi na makakaarte. Sinabi nilang ang klase ni Adagaki ay patuloy na nagpe-perform nang walang prinsipe at nagulat siya. Nagmadali si Masamune upang makita si Adagaki dahil nag-aalala ito para sa kanya. Dumating siya sa tamang oras at nakita si Adagaki at iniisip na ang kanilang pagtatanghal ay napakaganda. Ramdam niyang ang pagtatanghal nito ay mas maganda sa kanila, ngunit bigla siyang kinumpronta ni Mari. Tinanong niya kung bakit sila nagpatuloy kahit walang prinsipe at sinabi ni Maring alam ni Adagaking hindi niya kailangan ng prinsipe
at ayaw niyang masayang ang pinaghirapan ng class nila. Nagsimulang umiyak si Mari at pinuri sila sa kanilang tagumpay. Ngunit naantig si Masamune sa emosyon at agad ring hinanap si Yoshino upang pakawalan ang matabang uslak. Bago pa man siya makaalis, nakita niya ito sa entablado bilang isang elf. Hindi niya alam kung nasaan si Gaso at may isang solusyon lang siya upang tulungan si Adagaking malutas ang problema. Pumunta siya kay Mari at sinabi ang plano. Nahiga si Adagaki bilang Snow White na kumagat sa nilasong mansanas at tanging halik ng tunay na pag-ibig ang gigising rito. Iniisip ni Adagaking ganoon dapat matapos ang kwento at si Snow White ay hindi maliligtas at hindi makakahanap ng tunay na pag-ibig. Ngunit biglang dumating ang prinsipe at lumitaw si Masamune bilang prinsipe ni Adagaki. Sinubukan ni Masamuning umarte at umaasang ang iba pang aktor ay tumigil sa kauslakan at basahin ang sitwasyon. Nakasunod naman ang mga elf at sumagot ng maayos sa prinsipe. Biglang bumagsak ang prinsipe dahil si Masamune ay lalong nagkakasakit. Halos sumabog si Mari sa pag-iisip na sinusubukan niyang manabutahe, ngunit ipinaliwanag ni Kikuning talagang may sakit siya. Naglakad ng mabagal ang prinsipe at halos bumagsak ulit pero maswerteng nasalo siya ng elf na si Yoshino at sinabihan siyang payuyukuin ito mamaya at magpatuloy kay Snow White. Sapat na ang pampalakas ng loob ni Yoshino upang itulak siya patungo sa huli nilang halik. Lumuhod ang prinsipe sa harap habang naghihintay si Adagaking halikan siya ng peke. Biglang nilabas ni Masamune ang kanyang panapos at totoong hinalikan si Adagaki sa harap ng lahat. Di niya nakontrol ang emosyon, kaya sinuntok niya ang prinsipe at pinatulog. Nagdiwang ang mga elf dahil muling nabuhay si Snow White at habang buhay na sumaya. Dumating si Gaso at nakitang tapos na ang palabas at huli na siya. Pagkatapos ng pista, nanalo ang klase ni Adagaki dahil kanselado ang palabas ni Futaba sapagkat hindi na nakaganap si Masamune dahil sa sakit. Nagdao sila ng after party sa karaoke bar kung saan parehong panig ang dumalot nagsimula sila ng bagong pustahan sa pagkanta. Nauna si Futabang pinili ang parehong kanta sa opening ng isang walang hiyang promosyon mula sa artist ng kanta. Pagkatapos ay nagsalitan sila, ngunit may plano ang grupo ni Adagaking pakantahin si Masamune at ilantad ang pangit niyang boses para mawalan ng interes si Adagaki. Tumakbo si Masamune sa banyo sa nerbiyos at hinarap siya ng grupo at sinabing hindi siya pwedeng tumakas at kailangang kumanta. Dumating si Adagaki at niligtas siya sa kahihiyan at sinabi sa grupong sumubo na lang ng mikropono. Sinabi niyang oras na para kumanta siya. Pumasok siya, ngunit si Neko ay pumili na ng kanta at iyon ang paboritong kanta ni Adagaki. Gusto niyang kumanta at niyaya siya ni Nekong kumanta ng magkasama. Kumanta silang dalawa na parang mga veteranong idolo at natuwa ang lahat sa kanilang kamangha-manghang pagtatanghal. Natuwa si Masamune dahil masayang kumakanta ang parehong babaeng maaaring pakasalan sa hinaharap. Ngunit kahit nang matapos, hindi pa rin magkasundo ang dalawang babae. Pagkakataon na ni Masamuning kumanta at sobrang ganda ng boses niyang nagdulot ng emosyon sa lahat, na tila nakikita na nila ang lagusan papuntang langit. Matapos ang karaoke, nagkaroon ng sandali si Masamune at Adagaki sa park bench nang makauwi na ang iba. Sinabi ni Masamuning hindi niya ito iwan hanggang bumalik si Yoshinong dala ang pagkain, at nagsimula si Adagaking magsabi ng insulto, ngunit huminto rin siya at nahiya. Tinanong niya kung ano ang dapat gawin para mapasalamatan siya sa pagligtas, at may naiisip na kung ano si Masamune, ngunit hiniling niya ang halik. Sinabi niya ritong ipikit ang mga mata at naghanda ng halik, ngunit bigla itong napaatras, at sinalaksak sa bunganga niya ang patatas na kanyang hawak. Umuwi na siya at sinabi ni Yoshinong siya ay isang uslak, dahil kailangan niyang i-raise ito at sabihin sa kanyang hindi susukuan kahit kailan.